Agad niyang dinukot sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Kent. Magpadala ka ng 2 tao dito sa bahay. Bili ni Carter dito kung saan kagad namang umuo si Kent sa kanya. Samantalang marinig naman ni Jocelyn ang sinabi nito, hindi siya makapaniwalang tumingin dito at lumabas mula sa banyo. Anong ibig mo sabihin? Pababantayan mo ko? Oo, natatakot kasi ako na baka gumawa ka na hindi magandang bagay ngayon. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin hindi maganda ngayon. Since hindi ka rin naman makapaghintay na makita ang babaeng yun, ay pumunta ka na kaagad dahil hindi na kita pipigilan pa. Nang matapos siyang magsalita ay kaagad na namatay ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang desperasyong habulin ito ay unti-unti nang nawawala. Nang dumating ang bodyguards na pinatawag ni Carter ay nagbilin lamang ito sa mga ito bago tutuluyang umalis. Narinig ni Jocelyn ang mga ibinili nito sa mga ito at napakasimple lang naman. Huwag niyo siyang hahayaang mag-isa at palagi niyo siyang susundan. Akala niya pa nga noong una ay 2 lalaki lang pinatawag nito. Ngunit may 2 pa palang babaeng pinatawag ito upang magbantay naman sa loob ng silid mismo, kaya bali 4 na nagbabantay sa kanya. Kahit anong gawin niya ay kailangan na nakasunod ang mga ito sa kanya at hindi siya papayagan namang itong mawala siya sa kanilang paningin. Ngumiti ng malungkot si Jocelyn dahil bakit pa siya nito kailangang pabantayan? Saan pa kaya siya pupunta? Wala naman na siyang bahay na mauuwian. Wala na rin ang nanay niya na matatakbuhan niya para pagsumbungan. Samantala pagdating naman ni Carter sa ospital ay kaagad siyang dumiretso sa top floor ng ospital at doon niya nakita si Roxanne na nakaupo sa wheelchair nito at ang mahaba nitong buhok ay magulo, tila wala sa sarili. Nang naroon na siya ay nakita niyang tinutulak na nito ang wheelchair gamit ang 2 nitong kamay. Konting-konti na lang ay malapit na ito sa gilid. Habang pinapanood niya ito ay para bang nakalabas ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Ilang metrong layo mula kay Roxanne ay naroon si Kathy at umiiyak na. Hinihikayat ito na tumigil na. Ate Roxanne, halika na dito please. Nakikiusap ako sa'yo. Napakadelikado dyan. Mabilis naman tong sumagot. Ayokong umalis dito. Mas mainam na rin siguro ito dahil wala na rin naman ako mukhang maiharap pa sa iba. Sagot ni Roxanne dito. Ate Roxanne, may paraan pa para maayos sa mga bagay-bagay, hindi lang sa ganitong paraan. Halika na dito. Tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Nandito lang ako lagi sa tabi mo at pinapangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Sabi ni Cathy dito. Pinalambing na rin ito ang tinig pero wala pa rin itong epekto. Biglang sumigaw ng malakas si Roxanne. Hindi, napailing ito. Hinding-hindi na ako papansinin ni Carter, sabi nito. Hindi nito alam na naroon na siya dahil nakatalikod ito sa kanila ni Cathy. Nanatili lamang siya doong walang imik at pinapanood ito. Nakikiramdam. Seeing that Carter only has Jocelyn in his eyes now, pinalayas na niya ako sa buhay niya. At kung sakaling mamatay man ako ay mas maganda na rin hindi na niya mabalitaan pa. Cathy, gusto ko sanang ilihim mo to sa kanya. Sobrang lungkot ko ngayon pero mahal na mahal ko pa rin siya kahit wala na siyang pakialam sa akin. Sabi nito at nag-umpisa ng umiyak. Hindi mo ko kailangang kaawaan, kasalanan kong lahat ng ito. Sa totoo lang, ayaw ko makipaghiwalay noon sa kanya. Hindi ko dapat siya hiniwalayan at pinagsisisihan kong desisyon kong iyon. Alam mo ba kung gaano ko pinagsisisihan yun? Wala akong ibang hiling ko hindi ang maibalik yung mga panahong nagmamahalan pa kaming 2. Dagdag pa nito. Nang marinig ni Carter ang mga sinabi nito habang umiiyak ay bigla siyang nahirapang bigla. Hindi niya alam kung magsasalita ba siya o ano. Roxanne, sa wakas ay nagawang buksan ni Carter ang kanyang bibig upang magsalita. Nandito ako at hindi kita pinabayaan. Halika rito, pinapangako ko na tutulungan kitang malutas ang bagay na ito nang hindi maapektuhan ang reputasyon mo. Pangungumbinsi niya dito. Totoo ba? Masayang tanong ni Roxanne sa kanya at pagkatapos tuloy na nga itong lumingon sa kanya. Bakit ka nandito? Bigla nitong tanong sa kanya. Akala ko ba hindi ka pupunta? Ibig bang sabihin, nagmamalakas ka pa rin sa akin o mahal mo pa rin ako? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Nakita niyang pagtulo ng luha ni Roxanne at pagkatapos inikot ang kanyang wheelchair at mabilis na pinagulong sa harap ni Carter. Ilang sandali pa'y kaagad na hinawakan ni Carter ang wheelchair nito at hindi nagaksaya pa ng oras para dalhin ito sa silid nito. Matapos ilagay si Roxanne sa kama ng ospital, ay agad na nilingon ni Carter si Kating nakatayo malapit sa pinto. Tumawag ka ng doktor ngayon din. Utos nito dito. Okay kuya,
Mabilis na sagot nito at lumabas ng silid. Ilang sandali pa ngay may pumasok na dong doktor at chinek si Roxanne. At pagkatapos doktor sa kanilang walang sinabi naman itong nakitang problema. Dahil dito nakahinga ng maluwag si Carter. Magpahinga ka na, sabi niya rito. Nang marinig to ni Roxanne, bigla siyang napaisip. Hindi niya gustong umalis si Carter sa tabi niya ngayon. Kailangan niya itong piliting manatili sa tabi niya ngayong gabi. Biglang inuunat ni Roxanne ang kanyang kamay at pagkatapos sinawakan ng kamay ni Carter at nag-umpisang magpaawa dito. Aalis ka na ba? Yes, since okay ka na hindi na tama para sa akin na magtagal pa dito. Nasabi ko na rin naman sa'yo na may asawa na ako. Hindi magandang manatili ako dito. Nandito naman si Kating makakasama mo. Tatawag na lang ako, sabi ni Carter kay Roxanne. Nang marinig naman ito ni Roxanne ay halos maiyak ito. Naniniwala ka sa mga pictures na yun, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Akala mo rin sa akin ay napakaraming lalaki nilalandi sa ibang bansa. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Maniwala ka sa akin, Carter. Sa loob man o sa labas ng bansa ay ikaw lang ang mahal ko. Sabi pa nito sa kanya at pagkatapos ay nag-umpisang umiyak. Samantalang si Carter naman ay walang ibang maramdaman sa kanyang dibdib ko hindi galit. Ilang sandali pa ngay hinawakan niyang kamay nito tinanggal mula sa pagkahawak sa kamay niya. Hindi na siya makapaghintay pa na umalis dahil nag-aalala siya sa sitwasyon ni Jocelyn. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi. Tutulungan kitang mabura ang mga ito sa internet. Sabi na lamang niya. Ano ang ibig mo sabihin hindi mahalaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Roxanne kay Carter. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Roxanne. Paano nito nasasabing hindi mahalaga yon? Samantalang walang ibang gustong mga lalaki kundi ang kalinisan ng isang babae. Pero ang sabi nito'y hindi ito mahalaga. Ibig bang sabihin ay ayaw nito sa kanya kaya ganun ang sagot nito? Carter, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ayaw mo na ba sa akin? Tanong niya ritong tumutulong mga luha sa kanyang pisngi. May asawa na ako. Taimtim na sagot ni Carter sa kanya. Asawa? Anong klaseng asawa siya? Isa lang siyang display, hindi ba? Ginamit mo lang siya pero bakit ngayon ay mas gusto mo na siya kaysa sa akin? Puno ng sakit na dagdag nitong sabi sa kanya. Mas mayaman pa rin ang pamilyang pinanggalingan ko sa kanya, Carter. Alam ko, pero asawa ko siya at kailangan ko maging responsableng asawa sa kanya. Matigas na sagot niya dito. Sa sandaling ito biglang naalala ni Carter ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo noong una. Siya ay isang babaeng walang trabaho at ang kanyang ina ay patay na sa loob ng maraming taon. Wala siyang kahit na sinong kamag-anak. Naisip mo ba kung paano magiging buhay niya kapag hiniwalayan mo siya? Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa kanya kapag nagkataon? Yun ang eksaktong sinabi sa kanya ng lolo niya noon sa kanya. Aalis na ako, magpahinga ka na. Pagkatapos sabihin niya ni Carter ay tuloy na siyang lumabas ng ospital na hindi malang nagdadalawang isip. Pagkasakay niya sa kanyang kotse kagad niyang tinawagan ng kanyang mga tauhan at tinanong ang sitwasyon ni Jocelyn. Ang sagot ng mga ito ay ayos lang naman daw ito at dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Carter. Naabutan siya kanina ni Carter na kumakain at nang dumating ito ay tinapos niya na kagad ang kanyang pagkain at dali-daling umakyat sa kanilang silid kaya lang ay nang eksaktong makapasok siya doon. Hindi pa man siya nagtatagal doon ay bigla rin itong sumunod sa kanya na may dala-dalagang sinigang na isda. Ayaw sana niyang kainin ngunit pinilit siya nito kaya wala na lamang siyang nagawa kundi ang kainin nito dahil alam niyang hindi siya nito tatantanan. Pasensya na sa pagdududa ko sa iyo kanina. Paghingi nito ng despensa sa kanya pagkatapos ng kainang binigay nitong sinigang na isda. Hindi siya sumagot dito at pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang ito't nilabas ang pinagkainan niya samantalang pagkalabas naman nito ay nagtatakbo siya sa banyo upang sumuka. Pagkapasok niya sa banyo ay kaagad niyang binuksan ng lahat ng gripo upang hindi marinig sa labas ng banyo ang kanyang pagsusuka. Ayaw niya mag-alala sa kanya si Carter sa ganong paraan dahil pakaramdam niya magmumukha lang siyang kaawa-awa. Pagkatapos niyang magsuka ng magsukay naghilamos si Jocelyn. Ngunit na makita ang kanyang sarili sa salamin na malungkot ang mga mata ay bigla siyang napaiyak. Tinakpan niya ang kanyang mga labi ng isa niyang kamay at hindi niya napigilan pang sarili na umiyak. Pero kahit na umiyak siya hindi niya hinayaang magkaroon ng tunog. Ayaw niyang malaman ni Carter na umiiyak siya. Mali siya, mali talaga siya. Hindi siya dapat umasa kay Carter. Hindi na rin dapat pang nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng pagsasamang yon.
Lolo, pasensya na. Gustong-gusto ko talagang matupad ang huling kahilingan mo at manatili sa piling niya habang buhay. Pero mukhang hindi ko na talaga kaya pa. Bulong ni Jocelyn sa hangin sa pagitan ng kanyang mga pagluha. Sobrang pagod na siya, pagod na pagod. Pagkatapos maligo, lumabas na si Jocelyn sa banyo. Paglabas niya, hindi niya inaasahang naroon si Carter. Pero bagamat nasa isang silid sila ngayon, ay hindi na lamang siya nagsalita. Dahil nga naligo si Jocelyn ay tumutulo pa ring tubig sa kanyang buhok. Pinupunasan niyang kanyang buhok, nalampasan niya si Carter. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang nilapitan nito. Tulungan na kita. Hindi, kaya ko na to. Mabilis niyang pagtanggi dito. Agad niyang ginamitan ng blower ang kanyang buhok upang matuyo na ito kaagad. At pagkatapos nahiga na si Jocelyn. Nakahiga na rin si Carter sa kanyang tabi. Nakaharap siya sa likod nito dahil nakatalikod to sa kanya at nanatili siyang nakapikit. Ilang sandali pa bigla na lamang bumangon si Carter. Akala siguro nito'y tulog na siya. Napatitig pa si Jocelyn sa likod nito habang paalis at biglang napaluha. Sinabi na niya kanina sa kanyang sariling hindi na siya ulit iiyak. Ngunit ang kanyang mga luhay parang isang gripong tuloy-tuloy ang pagtulot hindi niya kayang mapigilan ang pagtulo nito. Noon pa man ay alam na niyang ang bida sa buhay ni Carter ay walang iba kundi si Roxanne. Gustong-gusto niya itong mapasaya pero hindi siyang dahilan para maging masaya ito. Okay lang na umalis ito at kung aalis naman ito hindi naman niya kailangan tingnan ito para hindi siya masaktan. Oras na ng gabi't lumabas pa rin ito. Wala naman itong ibang pupuntahan. Alam na niya kaagad kung saan ito pupunta. Kay Roxanne. Dati ay wala siyang kinatatakutan sa buhay niya. Hindi siya natatakot maging mapagbigay. Hindi rin siya natatakot sa hirap at hindi rin siya natatakot na maghintay. Akala niya hindi siya kailanman makakaramdam ng takot, ngunit nagkakamali pala siya. Ipinikit niyang kanyang mga mata. Bigla siyang tumihay at nakatitig lamang sa kisame. Hindi siya makatulog. Ilang sandali pa'y pinikit niyang kanyang mga mata at nanatili lamang nakapikit nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Kasunod nito'y narinig niyang mga yapak. Iisang tao lang naman ang pumapasok sa kanyang silid. Bukod sa kanya ko hindi tanging si Carter lamang. Ibig sabihin hindi ito umalis. Hindi ba nito pinuntahan si Roxanne? Hindi nagtagal ay narinig niya nagbukas na ito ng cabinet at sinara pagkatapos pumasok sa banyo. Kasunod nito'y narinig niya ang pagtulo ng tubig mula sa banyo na malinaw niyang narinig. Sa mga sandaling yon bigla niyang naramdamang hindi niya kayang hulaan ang lalaking ito. Hindi niya namalayan bigla na lamang niyang naamoy ang napaka-preskong amoy at hindi nagtagal ay kagad na bumalat sa kanya ang pares na banayad at makapangyarihang mga kamay. Agad niyang napagtanto na nasa kama na ito at yakap-yakap siya. Ano ba? Hindi ako sanay. Tinulak ni Jocelyn to kasabay ng pagrereklamo niya. Kung lagi kong gagawin sa'yo ay tsak na masasanay ka na rin. Galit na galit si Jocelyn ng mga oras na yon dahil ayaw niya sanang magpayakap dito. Kaya mabilis siyang humarap dito at pagkatapos kinagat ang balikat nito. Samantalang napakagatlabi naman si Carter nang maramdaman niyang sakit dahil sa ginawa ni Jocelyn na pagkagat sa kanya. Sa kabila nito'y mahigpit pa rin ang yakap niya sa bewang nito at wala siyang balak na bitawan ito. Tumigil si Jocelyn at muling tumingin ng maitim niyang mga mata sa lalaking nasa harapan niya. Carter, bitawan mo ko. Hindi kita bibitawan. Sa mga oras na yon ay napakatatag ng pagsagot nito sa kanya't parang wala nga talaga tong planong sumuko. Dahil dito'y muli na naman niyang pinosisyon ang sarili muli na naman tong kinagat. Sa pagkakataong iyon ay mas diin na kaysa sa nauna kanina. Sa totoo lang ay nasasaktan ang puso niya. Sobrang sakit. Bakit siya nito ginaganito? Dahil sa sobrang diin ng ginawang pagkagat ni Jocelyn, ay bigla na lamang dumugo ang balikat nito at pagkatapos nakita niyang nabahira ng dugo ang damit nitong suot dahil lang sa ginawa niyang pagkagat. Tumigil na siya sa kanyang ginagawa at wala sa sariling napatitig dito. Nakita ni Jocelyn na nakatitig din ito sa kanya at bakas ang sakit sa mukha nito. Ngunit tinis nitong lahat ng iyon at hindi man lang nagreklamo. Hindi man lang siya nito sinaway sa ginawa niya. Bakit hindi mo ako pinigilan? Matalim na tanong niya dito. Sa halip na sagutin itong tanong niya ay nagtanong pa ito sa kanya. Nasiyahan ka na ba sa ginawa mo? Tanong nito at habang sinasabi yon, ay pilit niyang inabot ang buhok nito ngunit iniwas lamang nito ang ulo nito.
Naisip ni Jocelyn na hindi siya isang alaga nito na kapag gusto nitong hawak-hawakan siya, ay magiging maamo lamang siya at hindi magrereklamo. Pagkatapos, saka lang siya nito pababayaan kapag nasihan na ito. Hindi na siya papayag pa na ganun-ganunin na lamang siya. Galit pa rin ba? Muling tanong ni Carter sa kanya, ngunit sa halip na sagutin niya ito, ay tinalikuran niya ito at pagkatapos, hindi na lamang to pinansin pa. Dahil sa gusto siya nitong yakapin ay mas maganda, ang hayaan na lamang niya ito isa pa, ay hindi rin naman siya makakaalis mula sa pagkakayakap nito. Pinilit niya lamang sarili niyang matulog. Nang magising si Carter kinabukasan ay maliwanag na. Nang kapain niya ang kanyang tabi, kagad niyang lalamang wala na pala siya sa tabi niya ng asawa. Kagad siyang bumangon at bumaba ng kama upang hanapin ito ngunit hindi niya ito nakita. Sa kahit saang sulok ng bahay nila kaya muli siyang bumalik sa silid nila upang kuhanin ang kanyang cellphone at tawagan ito. Nang makuha niya ito'y kagad niya itong tinawagan ngunit nakapatay ang cellphone ni Jocelyn. Pasikat pa lang kaninang araw ay lumabas na ng bahay si Jocelyn at pagkalabas niya kagad niyang pinatay ang cellphone niya. Kaya siya lumabas ng maagay ayaw niya nang may manggulo sa kanya. Ang tanging gusto niya na lang ay maglakad siya ng mag-isa. Nang mapadaan siya sa isang cake shop sa plaza, bigla siyang narinig ang isang taong sumisigaw ng slogan ng promotion. Hindi sinasadyang sumilip si Jocelyn dito at doon niya na-realize na ngayon palang kanyang kaarawan. Oo nga, birthday niya pala ngayon. Hindi niya akalain na maging siya ay nakalimutan pa niya ang sarili niyang kaarawan. Noon ay ang kaarawan niya ang laging hinihintay niya. Nung panahong iyon, kahit na hindi siya mayaman at madalas na may utang ang kanilang pamilya, basta't sumapit ang kaarawan niya, ay tsak na ibibili siya ng kanyang ina ng maliit na cake. Nung panahong iyon ang pinakababorito niyang kainin ng hipon, kaya lagi siyang pinagluluto ng kanyang ina ng hipon at binabalatan pa siya nito upang kapag kakainin na niya isusubo na lamang niya. Ngayon kahit na palagi na siyang nakakain ng hipon, ay palagi niya pa ring naalalang luto ng kanyang ina. Ngunit kahit na gustuhin niya pang kainin yon ngayon ay alam niyang hindi na niya yun matitikman pang muli. Naalala niya pa na sa gabi ng kanyang birthday ay pinapatay nito ang lahat ng ilaw at saka nito sinisindihan ang kandila ng kanyang cake. Pagkatapos sa kanya, ito lalagyan ng korona sa kanyang ulo. Nung bago siya maglabing-4, wala siyang ibang gusto kundi ang makapag-aral at maihahon sa kahirapan ng kanyang ina at mapatigil na sa pagsusugal ang kanyang ama. Pagkatapos ng edad na 14 ay doon na rin niya nakilala si Carter at doon siya nagkaroon ng isa pang birthday wish na balang araw kapag nakita silang muli magiging malapit na sila sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi naman niya inisip na balang araw ay pakakasalan siya nito at magiging asawa nito. Wala pa yun sa batang isip niya noon pero palagi niyang iniisip na muling pagkukurus ng landas nila ay kaloob talaga ng Diyos. Minsan pumapasok din sa isip ni Jocelyn hindi siguro ganitong buhay niya ngayon kung hindi nagkrus muli ang landas nilang dalawa. Kung sakali ngang hindi sana sila nagkita, edi sana hindi niya naranasang masaktan ngayon ng dahil dito. Ang cake shop ay napakaabala dahil sa promo at napakaraming tao sa loob. Hindi niya namalayang maging siya pala'y pumasok na rin sa loob ng shop. Hello miss, anong klaseng cake ang gusto niyo? Agad na tanong ng isang staff ng shop na yon sa kanya. Gusto ko ng creamy cake, agad niyang sabi dito. Hindi siya makakain ng mga base ng cake dahil sa allergy niya kaya sa huli, inirekomenda ng staff sa kanyang strawberry mouthfeel. Nang bawat layer ay may mayamang cream. Lumabas si Jocelyn sa cake shop, dala ang cake na binili niya at nang makita niyang figura na katalikod sa kanya bigla na lamang siyang natigilan. Paano niya natagpuan ito? Napahigpit ang hawak niya sa dala niyang box ng cake at kagad niyang naramdaman ang pagtigas ng buong katawan niya. Sa sandaling yun naman, bigla na lamang itong humarap sa kanya at lumapit. Bakit ka lumabas na mag-isa at hindi ka malang nagpaalam sa akin? Tanong nito sa kanya kagad na may banayad na tinig. Nang makita ni Jocelyn wala ng paraan para maiwasan ito, ay wala na siyang ibang nagawa pa kundi sagutin na lamang ang tanong nito. Gusto ko kasing sumagap ng preskong hangin, kaya lumabas ako. Wala namang problema doon, pero bakit kailangan patayin pang cellphone mo? Tanong ni Carter sa kanya pagkatapos. Napatangin sa isang kamay niyang nakahawak sa kanyang cellphone. Wala siyang nagawa kundi ang mapakagat-labi na lamang at napaisip kung ano nga bang pinakamagandang isasagot niya sa tanong nito. Baka nalobat na ito kaya namatay nang walang bigla. Sagot niya dito at pagkatapos nag-iwas ng tingin kay Carter. Samantala, lingid sa kaalaman ni Jocelyn,
na halos maikot nilang buong lungsod para lang hanapin ito at hindi na niya binanggit pa ditong tungkol doon. Sa huli mabilis siyang humakbang para mas lumapit pa rito at dali-daling hinawakan ng kamay nito. Ngayong nandito na si Carter, alam ni Jocelyn hindi na siya makakatakas pa mula dito. Hindi na lamang siya tumutol at hinayaan niya itong akayin siya pagkatapos ay sumunod dito. Sa labas ng bintana ay tahimik na nakatanaw sa bintana. Doon niya napansin na bigla na lamang lumakas ang hangin at parabang uulan ng malakas. Nang lumiko ito pakaliwa sa traffic light ay napagtanto niya na ibang daang tinatahak nila kaya kagad niya itong nilingon at tinanong. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Kumain na muna tayo, sabi ni Carter sa kanya. Okay, walang gana niyang sagot dito at walang expression sa mukha. Hindi na rin siya nakipagtalo pa dito at hindi siya tumanggi. Kahit nasaan siya nito dalhin. Nang humintong kotse sa tapat ng isang restaurant ay doon naman eksaktong bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Ang lalaki rin ang patak nito. Dahil walang underground parking ang restaurant ay kailangan nilang pumasok mula sa labas. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at handa na sanang bumaba nang bigla niyang narinig ang boses ni Carter. Maghintay ka, sandali. Sabi nito, ilang sandali pa ay bumaba. Ito ng kotse at pagkatapos daladalang payong at binuksan bago tuluyang umikot sa tapat niya. Pagkarating niya sa tapat niya ay kaagad nitong inilahad ng kamay ang sinabing, halika na. Hindi namang nagpakipot pa si Jocelyn at dali-daling hinawakan ang nakalahad nitong kamay at pagkatapos hinawakan niya ito't lumabas. Salamat, sabi niya rito. Matapos niya itong pasalamatan, lumabas na rin siya ng kotse. Ngayon ay hindi na siya ang mangmang at walang alam na bata noon. Matagal na nakalipas nung panahon na isang candy lamang ang nagpapasaya sa kanya. May mga pagkakataong nasasaktan siya at ang tamis na yon ay hindi na kayang pagalingin pa ang sakit na nararamdaman niya. Sa mga oras na yon ay napakalamig pa rin ang puso niya at napakasakit pa rin. Sa pangalawang palapag siya, dinala ni Carter sa may VIP room na may napakaganda ng ambience ng paligid. Sa silid ay napakatahimik, tanaw mula doon ang maliit na hardin sa ibaba at rinig na rinig din ang napakalakas na tunog ng ulan mula sa labas. Pagdating nila doon sa loob ay agad na pumasok ang manager at magalang na nagtanong kay Carter. Mr. De La Rosa, ihahain na po ba ang pagkain ngayon? Tanong nito sa kanya. Agad naman siyang nilingon ni Carter nang wala sa oras. Gutom ka na ba? Tanong nito sa kanya. Hindi pa naman pero ikaw ang bahala. Mabilis niyang sagot dito. Agad namang tumingin si Carter sa manager. Sige, ihain mo na ngayon. Mabilis na sabi nito sa manager. Ilang sandali pa nga yumuko ito at pagkatapos umalis sa harapan nilang dalawa. Inakay niya si Carter sa isang lamesa at pinaupo. Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang nilagay sa kanilang mesa ang mga napakaraming putahe. Ng ulam at ang bawat ulam ay puno ng kulay at mukhang masasarap. Kasabay nito'y bigla na lamang umalingaw-ngaw sa buong silid ang pamilyar na tunog sa buong ikalawang palapag. Ito'y nanggagaling sa isang piano at ito ang kanta ng paboritong-paborito niya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang namatay ang ilaw sa buong silid. Hindi niya rin napansing sinara pala ang mga kortina. At ang iyon ay kaya sobrang napakadilim ng silid. Tumigil din ang musika na nagmumula sa piano. Kaya akala ni Jocelyn na bigla na lamang nawala ng kuryente. Ngunit sa susunod na sandali bigla na lamang may isang napakagandang cake ang dinala sa mesa nila at pagkatapos nakita niya si Carter na may hawak na pumpun ng kulay pulang rosa sa kamay nito at nakatitig sa kanya ng malumanay. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti sa kanya. Maligayang kaarawan, Jocelyn. Bati nito sa kanya at pagkatapos inabot nito sa kanyang bulaklak at tinalikan siya sa kanyang pisngi. Sa mga oras na yon ay bigla siyang hindi nakagalaw at halos hindi makapaniwala. Biglang bumukas ang ilaw sa silid. Sa hindi niya malamang dahilan ay bigla na lamang lumambot ang puso niya nang wala sa oras. Ikaw? Paano? Hindi niya magawang makapagsalita ng maayos dahil sa sayang nararamdaman niya sa kanyang puso ng mga oras na yon. Naalala mo pala? Hindi makapaniwalang tanong niya dito at ang boses niya bigla na lamang nanginig. Siyempre, ano ka ba naman? Hindi naman to nawala sa isip ko. Isa pa'y napakatagal ko nang naihanda ito. Sabi ni Carter sa kanya. Sa 2 taon nilang pagsasama, hindi naman niya ito laging kasama kapag nagdiriwang siya ng kanyang birthday. Lagi lamang nitong inutusan si Kent para ibigay sa kanyang mga regalo nito at maging ang cake na in-order nito. Hindi siya halos makapaniwala sa personal siya nitong binati at binigyan pa siya nito ng cake. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso na kung saan ay tila may mainit na kamay na humaplos dito. Binigyan pa siya nito ng kwintas at hikaw.
Ang kwintas ay sinuot nito sa kanyang leeg. Hindi siya tumanggi, tinayaan niya lamang to. Tila ito isang napakaresponsabling asawa na talagang binibigyan siya ng isang napakagandang pagkakataon para maging maganda ang kanyang kaarawan. Ngunit bigla na lamang naputol ang kasiyahang naramdaman niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Carter. Handa ng lahat ng mga pagkain at nakahawak na si Carter sa mga kabyertos. Nang biglang tumunog ang cellphone nito samantalang siya hindi tumigil sa kanyang ginagawa at nagpatuloy pa rin sa pagpulot ng mga kakainin niya. Masarap ang pagkain ngunit nawala na siya ng gana. Sumubo siya ng pagkain, ngumunguya siya ng pagkain ngunit hindi niya natumalasahan. Ang cellphone ni Carter ay nagpatuloy sa pagtunog at alam niya na kagad kung sinong tumatawag dahil sa ringtone nito. Walang iba ako hindi si Roxanne. Hindi nagtagal ay sinagot nito ang tawag. Nakatikom lamang ang mga labi nito at ang hininga nito ay kasing lamig ng yelo. Hindi rin ito nagsalita kahit ni isang salita lamang at nanatili lamang itong tahimik hanggang sa tuluyan na nga nitong ibinaba ang cellphone nito. Ano kayang mangyayari sa naging pagtawag ni Roxanne kay Carter? Muli kay piliin ni Carter si Roxanne at may iwan na naman si Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.